pagsusumikapan mo na lamang. Gayunpaman, ang hindi mo lamang masisiguro ay kung saan ka itinakdang maglakbay. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang buhay ng isang marino bago siya ganap na makatungtong sa barko. Buhay na kanyang pinanggalingan, mga pinaghirapan at isinakripisyo, mga pangarap na minsang nagdulot sa kanya ng pighati, at mga pagsubok na minsang sinubok ang kanyang katatagan. Buhay na maihahalin tulad sa paglalayag, walang kasiguraduhan, ikaw man ay may mapanghawak sa iyong kamay. Hawak mo man ang pamihit at manibelang mamanipula sa iyong ruta, nariyan pa rin ang iba't ibang alon na sa iyo ay hahampas. Malihis ka man o maidirekta sa nais mong kapuntahan. Tampok sa araw na ito ang kwento ng isang marinong minsang hinamak ng kapalaran upang iguhit ang nais niyang maging sa kanyang paglaki. Natila kapalaran niya ay naiba ng simpleng tapik ng kanyang pangarap. Captain Reynold Bert Sabay, isang seafarer, ngayon ay CEO ng sarili niyang kumpanya, hinubog ng kahirapan at kalamidad, pusong mapagpakumbaba at may pananalig sa Panginoong Diyos. Kanyang tinahak at patuloy pa rin na tinatahak ang kanyang pangarap. Dahil sa kakapusan sa buhay, nagdesisyon na magpaubaya si Bert patungkol sa kanyang pag-aaral. Mula sa second year, second semester na kanyang iniukol sa kolehiyo, kanyang ipinasa ang pagkakataong makapag-aral sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang lumaon o sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy pa rin ni Bert ang kanyang pag-aaral at kumuha ng masteral. Kasalukuyan din siyang nagtuturo sa isang pamantasan ng mga marino. Minsan na ring napagtanto ni Bert na huling vessel na niya ito mula sa sari-saring pagsubok na kanyang naharap at ngayoy nakatamasa na ng tamis ng tagumpay. Kanyang pinili na muli ang payak na pamumuhay kung saan ay nagagalak siyang magturo at patuloy na maging kabahagi sa pagtupad ng pangarap ng mga nagnanais na maging marino o maging mandaragat. Ito ang opportunity, magsiman ka at sa pagsisiman, pwede kang yumaman. Yes, once again, magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito muli tayo sa ating Tinig ng Marino at kasama rin natin, as usual, ang ating co-hosts, Engineer Nelson. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi naman sa ating mga guests na si Rancho Villavicencio at saka si Mr. Flores. At magandang gabi sa lahat ng ating mga suking nanonood. Okay, Engineer, ngayong gabi, pag-uusapan natin muli ang tungkol dito sa latest updates on maritime piracy. Matagal-tagal natin itong hindi na-discuss, kaya pagkakataon na matalakay natin ang tungkol sa update sa maritime piracy. Kasi last time, if I'm not mistaken, ang last guest natin dito ay si, naalala mo ba? Sila rin. Mayroon pang isa. Meron siyang kasama. Mayroon kasama yung... Na napakatagal din na nasa kamay ng mga pirata. Correct. Isa po yan sa mga naging presentasyon namin itong mga nakalipas na araw patungkol po doon sa issue ng piracy. Ngayon, kukuha tayo ng update. Mga kasambahay, that is why Regional Director Rancho Villavicencio is here with us. Pabatiin na po natin. Sir, magandang gabi and welcome to the show.
Magandang gabi sa iyo, Ani, at sa iyo, Enjoy Ramirez. Salamat sa muling pagkakataon na kami ay naanyayahan dito sa Tinig ng Marino. At magandang gabi rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you once again, sir. This time naman, meron tayong isang survivor of piracy. Piracy survivor. Salamat sa Diyos kasi nakasurvive siya. We have Mr. Napoleon Flores po. Sir, magandang gabi. Welcome to the show. Magandang gabi din po sa lahat at sa inyo, Ma'am Ani, kay Engineer Ramirez. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kaya ba siya nakalbo dahil sa stress niya? Pinakamatinding Experience niya. karanasan na Yan ang nangyari. isatanong natin sa kanya, Mamaya engineer. kung anong naranasan niya. Kasi sila yung panangga sa bala. Nako, grabe yan. Okay. Let's start first. Engineer, with your permission, tatanungin ko muna dito si Director Villavicencio. Ayon kasi doon sa balita, sa mga balita na tila halos wala ng pamimirata po na nangyayari sa karagatan ng Somalia. At sa Gulf of Aden, tama ba yung balitang yan? Ano ang dahilan kung bakit napigilan na po ang mga pamimirata sa karagatan ng Somalia at dito sa balitang-balita na itong Gulf of Aden? Kaya, pwede nating matanong Sige, engineer. Yes. Surancho. Ani, Engineer Ramirez, bali, merong tatlong dahilan kung bakit nag-decline yung pamimirata sa Gulf of Aden. Una, because of BMP practice, and then because of Navy presence, and then pangatlo yung because of armed guards. Kasi yung mga ship owners natin ngayon nag-hire na ng mga armed guards. Sige. Pwede ba natin i-reiterate? Nag-decline ang pamimirata doon sa mga lugar na binanggit natin because number one, BMP practice. What is this BMP practice? Best management practice. Wow, best management practice. Speaking of the best management practice, parang you are referring to the practice of the principal or the owner of The owner of the ship. The ship, ayun. Which being implemented by the crew. Ayan. And number two, what is that, Director? Because of Navy presence. Navy presence. Ibig sabihin, Yung UNAV 4, what do you mean? European Naval Forces. Yung binuo? Binuo. Can you Wala explain siya. that? Sige po. Yung Navy presence, ano yun? Sino yung composition ng Navy presence na yan? Coalition niya ng mga navies eh. Okay. Ng European Naval Forces. May Okay. French, may Italian, may So, German. pag sinabi mong presence of the Navy presence, ano to? Nagpapatrolya sila doon. Ayun. Dito sa karagatan ng Somalia. Okay. Pero remember, napakalawak pa rin ang karagatan. So yung presence nila hindi masyado ring, kumbaga, sufficient. Okay. Ang malaking naitulong talaga dyan yung armed guards. Okay. What is this? This is the third one. Oo. Armed guard. Ano ba itong armed guard na ito, Director? Ito yung mga composed sila ng tatlong mga former mga military men na hinahire sila ng principal para samahan yung mga barkong dumadaan doon sa high-risk area. Para protectionan sila kung sakaling mayroong mga lalapit na pirata, magbigay sila ng warning shot. Pag marinig ng pirata yon, aalis na sila kaagad kasi daron sila sa advantage position eh. Nasa maitaas sila. So walang laban talaga yung pirata doon. So, ito yung tatlong bagay na ito na nakapagbawas ng Yes. bilang ng mga pamimirata diyan sa Aden, Gulf of Aden. At sa Sa Somalian Somalia. waters. Grabe yan. Okay. Ito naman pala, nag-decline na pala yung mga cases ng pamimirata, mga kasambahay dito sa Somalia at saka sa Gulf of Aden. Itong tatanungin ko, itong si Sir Napoleon Flores, piracy survivor. Survivor po ito sa isang pamimirata. Okay, kwentuhan mo kami. Nag-decline na, pero ikaw biktima ka ng pamimirata. First and foremost, tanungin kita. Kailan ka naging biktima ng pamimirata? At anong klase? Pwede mo bang sabihin sa ating mga manonood ngayong gabi? Saan ka ba nakasakay that time? Saan ba nanggaling yung barko mo? At saan kayo papunta? Yes, Mr. Flores, please. Mama Ani, i-reiterate ko lang ang mga nangyari sa amin nung panahon ng 2012 that was happened and we came from Brazil going to Iran. That is the route of the ship from loaded of sugar. Asukal ang argumento. Asukal po. Asukal ang kargamento.
galing Brazil, bansang Brazil, papunta Papuntang ng Iran. Iran. Magsusupply, magdadala kayo ng sugar. Sugar. Okay, sige po, continue. And that was 60,000 tons load of sugar. 60,000. Malaking bulk And then, carrier yan. yes, Panama size. Itong bodega po, ang aming that's loaded, that time that is loaded. So, mababa po kami, mababa po ang freeboard namin. Freeboard. Ngayon po, nung papunta na kami ng Iran, we are passing the Strait of Somalia, that is Indian Ocean, part of Indian Ocean. We are almost 350 miles away to Cochin, India. At hindi namin inaakalang sa layo na yun ay doon pa pala ang pirata. Pero mong umiwas na po kami sa High risk area. Talagang bumaba ng ang ruta ng barko. Biro mo nandun pa pala sila. Dahil meron pala silang tinatawag Mothership. May mothership May mothership yan. sila. Teka muna. Okay, so, hindi kayo nakaligtas sa madaling salita sa pamimirata. Anong nangyari sa inyo? Ha? Ano bang nangyari? Anong ginawa? Anong ginawa nitong gustong mamirata sa inyo that time? Ayun talaga po, hinabol kami. Nung nakita nila kaming ay mabagal naman talaga ang barko, ay ang kanilang sasakyan is Mga 18 knots yan. speedboat, double engine yan. Napakabilis nilang dumating sa amin. Siguro kung ang layo ay from here to dito sa ano natin at UNTB. from UNTB to Trinoma, ganun ang layo akala namin ay matagal pang marating, yun pala segundos, minutos lang inabot na kami. Dahil sa bilis ng takbo, talagang umuusok ang tubig. Okay. At sa madaling salita, mabilis nilang naiakyat ang barko namin dahil meron silang ladder na sinabit lang sa barko namin. Pagkasabit nun, ang bilis nilang How many of naiakyat. them? How many of them? There are 5 pirates at the first time. 5 pirates only. Okay, teka muna. Bakit ilan lang ba yung laman nung 5, 5 pirata lang yan, hindi nyo nagapi. Samantalang ilan kayo doon sa Puro army yan. cargo ship? Heavily armed O, sige. sila kasi. Mamaya yan. O, di ba 5 lang sila? Pagkatapos, di ba kung halimbawa mano-mano, pwede mo naman silang, pero mamaya na may sinasabi kayo, fully armed. Sandali lamang po. We'll pause for a break. Magbabalik po kami dito pa rin sa aming usapin na may kinalaman sa updates on maritime safety. Yes, muli po, nagbabalik ang Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin si Engineer Nelson Ramirez, of course, ang ating dalawang panauhin. Si Director Rancho Villavicencio, and of course, ang isang survivor ng piracy, si Sir Napoleon Flores. A while ago, Engineer Nelson, I was mentioning, teka muna, lilima lang yung nasa loob na mga mimirata sa inyo. Ilan ba yung laban ng cargo ship at hindi nyo ito nagapi? O, ikaw, sinabi mo they are fully armed. Anong klase mga armas mayroon sila? Yun. Ito po, nung una pa lang, ang dala-dala lang nila ay yung AK-47 lang naman. Yun po ang sukbit-sukbit nila. Pero bago po nila pala kami inakyat, nagpaputok na sila sa amin. Talagang pinatatamaan nila yung bridge namin. Para intimidate. Kung may sumagot man, kung may sumagot ng putok sa kanila, yun, that time siguro na pwede silang escape. Kaso wala talaga kaming armed kahit wala kaming dalang kung ano-ano man lang. So, yun ang pagkakataon nilang Nung nakaakyat. And then, nung nakaakyat na, anong ginawa po sa inyo? Talagang inuna Where nila. were you that time? Nasaan ka nun? Kami po ay nag-prepare ng nagsara kami ng mga main doors, Okay. main barriers doors Okay. na para hindi sila Pero nakaakyat pa rin. Napakabilis ng mga ano na yan. Anong ginawa po sa inyo? Unang-una, bridge kaagad niyang tinumbok nila po. Yung bridge na yun, doon po ang maneuvering ng barko. Okay. Doon. Yun ang una niyang kinontrolled, hinostage, tinutukan, at pinatawag lahat ng crew. Lahat na ng crew na, pati mga taga-engine room, mga taga-kusina, pinatawag na po kami lahat at isa-isang chine-check po, minamasters po nila sa crew list. Sa master list. Master list talaga. And then, Kailangan wala talagang ni isa. isa na
hindi nagpa-present doon. Okay. So lahat kayo present that time. Present- And then ang present po ginawa ng mga namimirate sa inyo po? Yun na po, una nilang ginawa, pinatigil po ang Barko. pagtakbo ng barko. Tigil. Pagkatigil po, nagtawag na sila ng kanilang mothership, kanilang mga kasamahan. Ang tindi, engineer. Yun po. Director Rancho, mayroon palang mothership. Yan nga, kaya nga sila nakakatagal sa laot kasi meron silang mothership. Pero yung habol... How yun big is the na- mothership? Nakaano lang po yun. Actually, yung mga na-hijack din ng mga barko yan eh. Okay. Ginagamit Yeah. Ang Yung mga titindi. na-hijack na ng mga barko na hindi naman ganong kalaki. Kalaki. Okay, Yun so ang ibig sabihin, ginagamit nilang may support mothership. group. Pagkatapos, merong maliliit na speedboat o bangka na malakas ang power ng makina na yun ang humahabol sa barko. Balikan ko muna si Mr. Napoleon. Gusto ko maikwento niya. And then after that, anong ginawa sa inyo? Yan po, nung inipon na po kami sa bridge po. Sa loob ng bridge na yan, doon na kami inipon at pinahinto po ang pagtakbo ng barko at tumawag na po sila ng kanilang kasamahan na para dumating. Inantay talaga hanggat dumating ang kanilang kasamahan sa mothership. At naging 12 na po sila. Eh, sa kaalaman ko, hindi lang pala yun. Kumbaga, parang may kanya-kanya silang grupo, sir. Itong grupo na ito ay naiiba. Kasi may nakasama na akong dati na napirata rin. Iba naman ang ginagawa sa kanila eh. Kaya sabi nila, ibang grupo itong umakyat sa atin. So anong ginawa sa inyo po? Ilan kayo doon sa barko ninyo? We are 23. So, yung 23, lahat kayo survivor? May napatay po sa amin dalawa. Teka muna, anong nangyari? Bakit sila napatay? Ang nangyari Pilipino? po is, Pilipino po talaga ang Ano pong nangyari? Anong ika-3 araw na namin sa pirata, ay okay lang naman kami dapat sa pirata eh. May dumating na rescue. Ito namang rescue ang Navy ship. Navy Commando. I-rescue kayo? I-rescue po kami. And then? At sa totoo lang po, kaya ayaw namin magsalaysay doon sa nung sa Iran pa kami dahil ang totoo, ang sinakyan po ng Navy ship, ng Navy is container vessel only. Commercial vessel. Ibig sabihin may Nag-disguise violation. sila. May violation po. Okay, so Ang nangyari po diyan is ayaw nilang sumakay nga sila sa container para hindi sila masundan. so nag-disguise sila. Opo. At Sila ng disguise. Gumawa ng paraan. wala po silang permiso sa NATO na pumasok Okay, sa so talagang may maku-question sila. I will ask you on that later po. So bakit napatay? Nag-resist ba yung dalawang Pilipino? Na Hindi lumaban? po, Bakit ginawa lang? po kaming human shield. Pinagtatali po kami at kami po ang hinaharap sa nagpuputukan. Bakit? Dahil mayroon nang nagre-rescue sa inyo. Opo. Ibig sabihin, ibig sabihin tinamaan ng ligaw na bala. Opo. Ayun. Okay. Sila ang panangga sa bala. Biruin mo. Pero what happened to yung Biruin mga mo yan. pirates? What happened to the pirates? Ang pirates po Nahuli? lumalaban din po sila. Pero hindi sila nahuli? Nahuli po. Nahuli. Nahuli talaga So, ibig po. sabihin, nahuli. Ang malungkot na balita, yung dalawang Pinoy na nagsilbing human shield, kasama ka na doon. Kasama po na kami itinali, ginapos. Pero ang nangyari po kasi ganito, nung ginapos kami lahat at pinaharap kami sa nagpuputukan na yan, nagkataon naman nasunog na po ang barko namin. Nasunog pa po. Engine room. So, what happened? Bakit Unang nasunog? nasunog. Dahil Sa dami ng sa dami ng Mga putok ng talagang bala. at mga Ammunition. RPG na po ang gamit. So, paano kayo nakasurvive? Rocket-propelled grenade launcher. Yung ginagamit. Grenade launcher. So, paano po yun? Paano yun? Lumubog yung barko ninyo? Hindi Paano? naman po kasi ang engine ang kwan po ay nasa ibabaw lang ang heat ng mga kwan, nasa Okay. ibabaw ng So, accommodations. nakasurvive kayo? Nakasurvive po talaga So, kami sa sobrang masaklap. escape. Okay. Escape ang ginawa. Paano kayo na-rescue sa gitna ng dagat? Yun po, yun nga, dumating po ang Navy ship na yan. At halos naisakay nga, na kayo doon? Nagpapasalamat kami at may rescue na dumating pero doon pa nalagay ang How many days? 2 days po ang rescue na Okay. ginawa. 2 days sa 2 bakbakan. days na bakbakan po. Nang tuloy-tuloy yung Tuloy-tuloy dito. Wala putok. kaming tulog. Ang ginawa lang namin ay iskapo ng iskapo. Doon lang po kami naka-iskapo, 5 po kaming grupo, 5 kaming katao. At mga Iranian, kasama ko 2 kaming Pinoy. Naka-iskapo kami sa pinakailalim ng barko. Dakil po. Sa dakil ako So, that's the naka-escape. reason why you were nag-survive ka. So, are you going to ikaw ba sisiman pa rin?
Nag-ano muna po ako. Nagpahinga? Nagpahinga po. Okay. Talagang matindi So, po. nabayaran ka naman? Ang nabayaran lang po sa amin is yung Personal mga effects. personal effects So, na ongoing yung nawawala. case? Opo. Okay, and you don't want to comment on that. Okay, engineer, balikan ko si Director Villavicencio. Nag-decline yung pamimirata sa lugar na binabanggit natin kanina. I understand, I learned it from you a while ago, na lumipat sila dito sa Southeast Asia and that ito yung mga bansa na Vietnam, Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia. Alay naku, malapit lang ito sa atin. Oo. Ha? Tell us about, bakit dito na sila sa atin? Eh, di ba dito sa atin, napaka-slim ng kanilang chance to survive at hindi sila mahuli dahil kung titingnan mo, engineer, I don't know if you're going to agree with me, mas maganda yung pagbabantay dito sa mga karagatang ito. Tama ba? Yeah, masabi natin, pero dyan sa Malacca Strait, maluwag din silang magkapamirata, no? At ibang klaseng pamimirata dito. Yung sa Somalia, ang ginagawa nila ay hino-hostage nila yung mga crew at yung crew ang kanilang bargaining power. Ito ay kapag hindi ninyong babayaran yung hostage, yung bayad sa hostage namin dito, ay papatayin namin itong mga crew. That is the Somalia and West Africa style. Okay. No? Okay. Dito naman sa Southeast Asia, ang ginagawa nila, kinukuha nila yung barko, pagkatapos kinukuha nila yung langis. Kaya mostly tankers yung mga Kino-hostage. kinukuha nila, no? Pinipiratan nila, and then binibenta nila yung langis. Wala namang pangalan yung langis. So, madali lang nila So, there is market. Kaya there is a nagagawan. market, Okay. madali lang. And then, pagkawala na nila yung barko, nagkuha na nila yung Okay. gusto nila. Okay. Kasi kanina po, mayroon na nabanggit sa akin si Director Villavicencio na anytime this week or next week ay pupunta siya ng Indonesia dahil kasama sila sa mga magkakandak ng training. I will ask you this question, sir. Sabi, lumipat na dito sa Southeast Asia. Director Villavicencio, gaano ba kahanda ang Southeast Asia dito sa issue ng pamimirata? When we come back, sasagutin po yan ni Director Villavicencio. Raging hormones, rapid physical changes, psychosocial factors. These can bring about the roller coaster ride emotions of a young adult called puberty stage. Let us understand this stage so we can give them the support they need through the help of experts, doctors on TV. Nagbabalik ang Tinig ng Marino. Kasama ko pa rin si Engineer Nelson Ramirez and of course, ang dalawa natin panauhin, si Director Villavicencio and Mr. Flores na isa pong survivor ng pamimirata. Engineer, kanina sinasabi ko, gaano ba kahanda ang Southeast Asia? Si Director ay palibhasa, bahagi siya ng Maritime Piracy Humanitarian Response Program, ay mayroon silang mga ginagawang mga paghahanda dito. Tell us, kasi baka yung ibang mga kababayan natin na nais pang umakyat ng barko, baka mahihintakutan sila. Naku, ganito na pala, lumipat na pala dito sa Southeast Asia. Go ahead. Napakagandang tanong yan, Ani. Yan ang dahilan kung bakit sa linggo ng gabi ay lilipad ako patungong Bali, Indonesia para mag-conduct ng Welfare Responders Course. Kasi since na kami ay nasa response program, ibig sabihin, before, during, and after piracy incident, kami yung tumutulong sa mga seafarers natin.
So, yung welfare responders course, ito ay yung pag-equip namin sa mga faith-based organizations at saka yung iba pa mga welfare organizations kung paano sila tutulong sa mga survivors ng piracy sa Southeast Asia. Kasi napakahalaga na itong mga survivors ay mabibigyan immediately ng practical support upon release. Kaso ang problema natin sa business model ngayon ng mga pirata, dahil sa napakabilis ng pangyari, tumatagal lang yan ng 7 araw hanggang 14 days, pinakamatagal. Ang problema, hindi natin ma-identify yung mga seafarers. Unlike sa Somalia, tumatagal ng 10 months hanggang 4 years, meron tayong pagkakataon na makilala yung mga pamilya nila, we can give support, and then later on, makikilala natin kung sino yung mga seafarers. So pag uwi na sa Pilipinas, mabibigyan natin kaagad ng suporta. Why are you saying that? Ibig sabihin, hindi nagre-report, walang report sa mga tanggapan ng ahensya ng gobyerno. And then how many cases, mula na mag-start yung piracy in Southeast Asia, ilan ng mga kaso po ng pamimirata ang na-record, na itala? Do you have that data? I don't think he has the data. Hindi ko kasama yung assistant ko ngayon kasi siya nagkikip ng mga records so natin. meron na tayo? Meron Okay. tayo. Meron tayo sa database natin kung ilan yung mga atake ngayong 2014. Talaga? Pero definitely, katulad sinabi ni Peter Swift, ang aming chairman ng MPSRP sa aming presentation kahapon sa Asia Pacific Manning and Training Conference, ayon sa nakatala na record, sa Somalia, about 1.5 years na walang incident. Okay. So, And it's a very good news, ha? 1.5 year. Oo. Okay. Kasi And- nga nagbago ng business model ang mga pirata natin ngayon. Okay. Dahil sa nag-a-adapt din sila sa pagbabago ng ating environment because of the Navy presence at saka nung armed guard, ang ginawa nila before they focus sa sa crew. Ikikidnap nila tapos hingi sila ng ransom money. Pero ngayon, But that was mentioned earlier by oo, Engineer Nelson. Pero ngayon yes. nakapokus sila sa cargo. Okay. What about the cargo? Sige. Ako yung nasa cargo. Anong gagawin sa akin? Wala akong dapat na ikapag-alala kasi sinasabi ni engineer na hindi ka naman sasaktan nila. Tama ba 'yun? Ganito. Medyo ang strategy ng pirata para makuha nila kaagad yung control sa barko at saka makuha yung cargo. Talagang sisindakin, gugulatin nila. Mas matindi yung trauma na aabutin dito ng mga crew kasi talagang violent yung mga pirata pero wala naman silang papatayin. Oh. Basta ang pinaka-objective nila, kunin yung cargo, ililipat sa another na vessel, tapos pag makuha nila yan, aalis sila, palalayain din naman Okay. yung mga pirata. Okay, mayroon kang example na binibigay kanina, engineer, na kung ang cargo, ang laman ay mga langis, oil. Kukunin nila, ililipat ito, and ibinibenta sa Singapore. Binagbenta Teka muna, na. wait, kapag ganito, may market sila. Take note, that is Singapore. Ibig sabihin, mayroon ba kayong plan in the future to negotiate with the government that this is what's happening. Imagine, may market pala, kaya itong mga pirata ay nananatili dito ngayon dahil may market, may pinagbibentahan, may bumibili, although this is illegal. Ang gagandahan dito, wala namang pangalan yung langis na itong langis ito, ganito galing sa ganitong barko eh. So kung binibenta nila, marami ring bumibili kasi mas mura yan. O wala na, hindi natin natanong kung kanino nanggaling. Okay. O maaari nila sabihin, galing sa barko namin ito. Okay. Oh. But let me ask you, Director Villavicencio, pumasok lang sa isip ko na, if that is the case, since this is illegal, dapat mapulis ito. Do you have plans to bring this to the attention of the Singaporean government? Dahil dapat ito matigil. Kasi kapag hindi matigil, magpapatuloy ang paglaganap ng piracy dito sa Southeast Asia. Yung bagay na yan, sa leadership level ng MPSRP, hindi na namin napag-uusapan. So, I'm not in the right position para sagutin yan. Kasi, bilang regional director, ako yung nasa operational level. Ibig sabihin, ang focus ko, yung magbigay ng assistance sa mga seafarers sa families. Patungkol sa mga bagay na yan, sa mga policy making, sa legislation, so hands up ako dyan. But maybe, this is a suggestion. I don't know kung okay yung suggestion natin. Pumasok lang tayo because we're looking for possible solution. Why not? Di ba? Yeah, why not? Oh, Yeah, di ba? Sabihin mo yan sa pamunuan ng Singapore and baka receptive naman sila dyan at baka mapag-aralan nila. Sige po, continue, Director Villavicencio. So ngayon, ang ginagawa namin,
inihahanda namin, ini-enhance namin yung aming capability para mag-respond sa mga posibleng ma-identify natin ng mga survivors ng piracy. And that is the reason why pupunta kami sa Bali, Indonesia at magkakandak ng training na ito ay aatinan, dadaluhan ng mga welfare responders galing sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia. Okay. Now, balikan, thank you for that, Director Villavicencio. Balikan ko, engineer, si Mr. Flores. Kapag may namimirata, anong dapat gawin ng mga crew ng barko? Experience po kayo, anong dapat gawin? Kapag naka-onboard na po ang pirata, talagang wala na pong magagawa kundi magpakumbaba po talaga sa pirata. Makipag-cooperate. Sumunod na lang sa Susunod ka gusto lang. ng mga pirata. Maroon sila magsalita ng English? Of course, they're speaking in English, but ibig not sabihin- fluently. Oo, nakakaintindi sila, engineer. Kasi Yung mga negotiator din nila dyan, marunong din masalita ng English. Yes. Ganito kasi iba-iba rin ang ano nila eh. Iba-iba rin yung pinaka-role ng mga pirata eh. Merong pirata na tagahuli lang. Meron ding tagapagbantay lang. Meron ding negotiator. So yung mga negotiator talagang educated yan. Matalino talaga yan. Oo. Educated. Kasi malaking business ito eh. May business model din talaga. Meron din silang business plan eh. Kaya nga, ito, binago lang ang business plan. Katulad sinabi ko, dati nakapokus sa crew, ngayon nakapokus naman sa cargo. Office, mas mabilis ang pera. Kasi pag nakuha na nila, hindi naman nila sasaktan yung mga nasa loob na crew. Uubusin lang nila yung mga produkto. Pagkatapos, iiwanan na nila. Ayun. Gawin mo, Yes. halimbawa, tanker na 60,000 tons, 60,000 tons. So, napakarami niya, malaking pera. Millions yan, Exactly. millions of Yes. dollars. Yes. Ano, gusto ko lang i-reassure yung mga families ngayon kasi alam ko maraming nakikinig. Maari Nanonood. maraming nanonood sa atin. Maari ang iba matatakot, huwag nating pasampahin si Mister. O si Daddy, huwag nating papuntahin. No po, huwag po kayo matakot. Ang napakahalaga rito, malaman ng bawat seafarer, kapag sakaling makasampa ang mga pirata, wala kayong ibang gagawin kundi makipag-cooperate na lang. Kapag nakipag-cooperate kayo, hindi kayo talaga Sasaktan. masasaktan kasi ipe-preserve din nila ang buhay mo eh. Lalo sa Somalia, dahil ang business nila yung buhay ng tao, hindi ka talaga papatayin. At yan naman talaga sinap. Nangyari lang kasi, hindi naman talaga pirata ang nakapatay sa inyo eh. Opo. Ang nakapatay sa kanila, yung Iranian Navy. Na nag-responde sa Nag-rescue, kanila. oo. Nag-responde sa kanila, kaya lang in illegal way. Oo, saka ang pangit doon, ang hindi maganda roon, sabi ni Nap, ang narinig nila sa usapan, kasi Iranian Navy, tapos yung kapitalan, Iranian din. po. Ang objective ng Iranian Navy, i-retrieve lang talaga yung barko sa kakargamento despite mamatay yung crew. Oh. Yan ang masakit sa kalooban ng mga natin, seafarers. Kasi ganito na po ang yung kapitan namin tumatawag na sa kanila sa Navy ships na yan na lumayo na kayo sa amin. Iwanan nyo na kami dahil safe naman kami dito sa pirata. Pero mo ano ang sagot po? Tinutupad lang po namin ang aming misyon na bawiin po ang barko. Ang ibig pong sabihin, kahit na ano mangyari sa crew, basta ma-recover lang po ang barko. Yun po, sus. Hindi Yung dapat. barko, pag-aari ng Iranian Iranian din? po, opo. Aha. Okay, so ibig sabihin, importante yung barko. Importante Regardless po. kung mamatay yung mga crew. Yes. Yeah. Ayan. So, yun ang nakakalungkot doon. Dapat Yun bo. ang policy ng Diba? kumpanya. Oo. Yeah. Pero engineer, may insured naman yan, di ba? Oo. Yes. Yung, regardless, yung barko, kapag nasira yun, mababayaran ng insurance, pero yung mabuhay ng tao, di ba? Hindi this is na very mababayaran na. Nalaala ko tuloy yung isang abogado na nagsalita. Abogado ito na isang notorious na kumpanya dito sa Pilipinas eh. Sinasabi niya, properties are more important than life. Kaya tumindig yung balahibo ko nang marinig ko ang salitang yun na Baligtad. mas importante pa pala yung bahay, whatever, kaysa buhay ng tao. no? Okay. Balikan ko si si Director at saka si Napoleon. Ayon sa talaan po, ano yung pinaka mahabang record sa mga biktima ng hostage ng pirata at anong pinakamalungkot na karanasan sila sa panahon na nandun sila sa ganong klaseng Ang pinakamahaba ay yung last month lang na nakalaya na tinulungan din ng ating program, umabot sila ng 4 na taon. What? Oo. Mayroon ganun? Yes, oo, umabot sila ng 4 na taon. Luckily, walang Pilipino doon, kundi sila ay mga Indiano sila. Kaya napakalaking Why it took 4 years bago naayos yung kaso na yon?
Kasi ang problema kasi ganito, pag pinabayaan ng ship owner. So pag pinabayaan ng ship owner yan, ang mga pirata, hindi yan sila bibitawan, talagang hindi yan titigil hanggang wala sila matatanggap na pera. So pag pinabayaan na sila ng ship owner, dyan papasok ang aming program kung paano gagawa ng paraan para matulungan makalaya sila. And finally, ito ay nakalaya na. Nakalaya na sila at napakalaking balita niyan si India. At ang gobyerno ng India ay talagang nakaantabay, tumutulong. At yung ating regional director doon ay, kumbaga parang, ang nakita ko doon, parang ginodyos na siya doon ng mga pamilya sa sobrang pagpapasalamat. Dahil sa Dahil nakalaya. naging instrumento siya para matulungan yung mga seafarers na makalaya. Imagine, 4 years, it's not a joke. Okay. Kayo po, Mr. Napoleon, very quickly, ano yun? Ano yung pwede niyong ma-impart sa ating mga manonood ngayong gabi? Ano yung pinakamasaklap na karanasan and your naranasan mo bilang isang piracy survivor? Sa amin po, talagang masaklap po ang nangyari na ganun po. Halos ipagpalit yung buhay namin kaysa sa gamit, sa isang gamit. Kaya yan ang anuhan ng loob namin. Ilan kami? 5 kaming nandito pa ngayon na hindi na talaga kami sumakay. Lalo na po ang experience ni Ruel Tabag, doon po katabing-katabi siya sa tinamaan ng bala. Doon sa... Nung tinamaan po ng bala ang katabi niya na si Monson, pagkatumba noon, nagpatay-patayan na rin po siya. Pero yung utak nung kasamahan niya, tumabog sa kanya, yung pating dugo, nandiyan sa kanya. So, Nagpatay-patayan po siya ng mga 2 oras. Kaya ito po talaga, grabe ang trauma ng tao na ito. At Pati siya, grabe ang trauma. Nilang lahat. Lahat sila doon. Pero, Biruin mo ba naman, yung ikaw yung panangga ng bala, tapos meron pang grenade lancer. so talagang a very sad experience. Salamat sa Diyos kasi po, nakaligtas po kayo. Bagamat may 2 Pilipino na namatay dyan. Now, bago magpaalam tayo, engineer, bago natin pagpaalamin ang ating mga panauhin ngayong gabi, ano po yung pinaka-importantong tanong na gusto nyong ma-impart sa ating mga manonood? Director Villavicencio, sir. Ang pinakamahalagang tanong dito ay kung sakaling, hindi naman natin inaasahan, no? Kung sakali lang na ang mahal nyo sa buhay ay maging bihag ng pirata, ang pinakamagandang tanong, saan kami lalapit? Sino ang tutulong sa amin? So narito po ang aming tanggapan para magbigay ng pag-alalay sa mga pamilya na ang kalang asawa ay nabihag ng pirata. Katulad sa 5 Pilipino ngayon na nasa Somalia pa rin, magta-3 taon na sila. Tuloy-tuloy pong inalalayan ng programa natin yung mga pamilya sapagkat wala na po silang tinatanggap na pera mula sa ship owner. So paano sila makakasurvive? And ang pinakamahalaga pa dyan, yung may mga sincero na mga tao na pupunta sa bahay nila para ipadama yung suporta, yung pagkikare, yung pagmamalasakit, pagtatanong kung anong kalang kalagayan, and then makita kung ano talaga yung dapat mang ipagkakalob sa kanila. Kasi ganito, tinanong ko yung mga napirata, alin ba ang nagbibigay ng higit na trauma, pirata o yung poverty? Ang sabi nila, yung poverty. Kasi sa pirata, pwede ka pang mabuhay Pero kapag sobrang gutom mo na at wala kang makain, mamamatay ka. Kaya ang mga seafarers natin, kahit na nakaranas ng ganito, sumasampa pa rin sila ng barko dahil sa takot nila sa kagutuman. May nagbiro pa nga sabi sa akin, "Sir, pwede bang tulungan niyo yung asawa ko na makasampa ng barko?" Oo naman. Tapos yung isa namang seafarer, sabi niya, "Sir, pasakay mo na ako ng barko. Tulungan mo ako sa mga kaibigan mo." Sabi ko, "Bakit?" Kasi yung asawa ko, higit na nagbibigay ng trauma kaysa sa pirata. Kasi nga, pag wala nang makain yung mga anak, hindi na makapasok sa eskwelahan, usually ang babae, mag-worry talaga. O, please, hindi mo naman sila masisisi. So, mas lalo siyang nawo-worry because of that. Okay. So, ang point mo ngayon ay kinakailangan ay Malaman nila. Moral support na maibigay sa pamilya na pirata. Kasi doble. Yung seaman na captive ng hostage doon sa barko at yung pamilya na nag-alala at Mas malaki. Okay. Nag-alala at wala na rin makain. Wala na makain. Kailangan talaga may support group din na tumutulong dito. Iyon. Apart from the Maritime Piracy Humanitarian Response Program na ginagawa nyo, sana may support group pa rin. Meron. Ang Sailor Society. Okay. Nagbibigay sila ng educational grant sa mga
Maybe survivors. we can discuss that also. Maganda po 'yan ha, para at least sa kabila ng mga seafarers natin na pirata at hindi mo na sumasakay, at least kahit papaano may support group sila na po pwedeng May tumutulong. mahinga ng tulong. Engineer, thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ann, at maraming salamat naman sa lahat ng ating mga tagas-baybay. At tabayan niyo po ang ating success story at ang buhay mandaragat. Maraming salamat. Magandang hapon po. Ang pinakamataas na tagumpay, kailangan mong makaranas ng gumulong. Ikaw ay tataas at ikaw rin ay iilalim. Gayunpaman, ang buhay ay dapat patuloy pa rin sa pag-andar, patuloy pa rin sa paglalayag sa inyong pangarap. Lumaki sa payak na pamumuhay ang ating tampok sa buhay mandaragat na Chief Cook Jaime Fornales. Ayon sa kanya, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang na halos walang anuman sa buhay. Kaya't natuto siyang maging simple mulat sa kanyang pagkabata. Kaya't gano'n na lamang ang kanyang pagsusumikap. Kinilala si Chief Cook Jaime Fornales bilang isang mandaragat na sa kabila ng kapayakan sa buhay ay nangarap ng malaki. Hindi niya nalilimitahan ang katayuan niya sa buhay sa pagiging maliit. Bagkus, ninais niyang makatungtong sa barko na maglalayag sa kanya patungong tagumpay. Baon ang kanyang matatag na pananampalataya sa Panginoon saan man siya dalhin ng kanyang pangarap. Yan ang ating tampok sa buhay mandaragat. Ang buhay ng tao. Maaaring ikaw yaong nasa iyo na ang lahat ng karangyaan, pangarap na lamang ang kulang. O di kaya'y wala man sa iyo ang karangyaan, ngunit sa iyong pangarap ay alam mong may kalalagyan na.